Chenxi. Sino si Kinhao? Si Yekian, hindi siya patay. Bumalik siya kasama si Chenxi. Mawenwen, ito ba ang fake mong Chenxi? Nandito ako para buwagin ang kasinungalingan mo. Bakit kasama mo si Chenxi? Bisitahin ko ang anak ng kapatid kong si Ikian. Nakita ko itong si Chenxi sa daan. Chenxi, bumalik ka. Kensi, tandaan mo, hindi siya tatay, kundi tito. Yekian, hindi ka ba patay? Tao ka ba o multo? Hindi siya si Ikian. Kambal siya ni Ikian. Si Itong. Sabi ko na, 4 na taon nang pinahihirapan niya si Yekian. Paano siya muling mabubuhay? Kambal lang pala. Ikaw ang anak ni Ikian. Chenxi. Tawagin mo akong tita. Ano nung pinagtatawanan mo? Ikaw ang pinagtatawanan ko. Pwede bang ang anak na buhay ni Ikian? Ikaw mismo bilang ama nagkakamali ka? Ano nang ibig mong sabihin? Alam ba niya ang isang bagay? Ang ibig kong sabihin, Ginoong Qin, abala ka sa trabaho. Minsan, may isang dahon na sumasagabal sa paningin at ang bata. Mahirap magpasya. Hindi rin impossible. Na may ibang gumagamit sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ibig mong sabihin, hindi siya ang anak ko. Yitong, ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Si Chenxi ang anak ni Yekian. 3 taon na ang nakalipas, nagsulat sa akin si Ikian ng isang sulat. Sabi niya, sa kaliwang hita ni Chenxi. May isang birthmark na hugis cherry. Mukhang alam niya. Bata, tingnan ko lang tong birthmark mo, parang cherry ba? Okay lang. Kinhao, si Chenxi ang anak mo. Maniniwala ka ba kay Yetong? Papa, ako nga ang anak mong si Kensi. Alam ng papa. Ngayon, tignan ko lang yung birthmark mo, okay? Si Kensi talaga ang anak ni Papa. Yetong, wala akong pakialam sa relasyon mo at ng ate mo. Anak siya ng ate mo at sana sa hinaharap. Huwag mo na siyang pagdudahan, kung hindi ka welcome dito. Yetong, hindi ako gagawa ng hakbang na walang katiyakan. Lahat ay nasa plano ko. Mawenwen, alam mo ba kung sino ako? Akala mo tapos na? Hindi, ito pa lang ang simula. Huwag kang magmadali, ibabalik ko lahat ng paghihirap na dinulot mo sa anak ko. Isa-isa. Maglaro tayo, Chenxi. Anong palapag ang kwarto mo? Sa baba. Boskin. Matagal na akong hindi nakikita ng kapatid ko. Anak, gusto kong tumira dito ng ilang araw para makasama si Chenxi. Sana okay lang sa iyo. Tara, Chenxi. Psych. Kinhao, yung si Yetong. Tiyahin niya si Chenxi, di ba? Parang hindi niya gusto si Chenxi natin. Sa halip, gusto niya yung isang Chenxi. Lumaki siya sa probinsya. Hindi maganda ang relasyon niya sa kapatid niya. Kaya baka kailangan pa ng panahon. Para masanay siya kay Chenxi. Apa, mahalaga mahal mo si Kensi. Siyempre mahal ni Papa si Chenxi. Wala na ang nanay mo. Si Chenxi na lang ang meron si Papa. Muli, magiging magulo ang bahay na ito. Mama, ito ang kwarto ko. Araw-araw akong natutulog sa madilim na maliit na kwartong ito. Takot ka ba? Takot. Tuwing natutulog si Kensi, iniisip niya ang kanyang nanay. Kapag namimiss niya ang nanay, lumalabas siya at tumitingin sa langit. Chenxi, ipinapangako ng nanay mo. Hindi kita iiwan, okay? Okay. Chenxi, maglaro tayo ng isang laro. Sa mga susunod na araw, hindi mo ako dapat tawaging nanay. Tawagin mo akong tita Tongtong. Pero kung mananalo ka, sasamahan ka ng nanay mo magpakailanman. Okay. Ang bait-bait mo.
Kinhaw, anong ginagawa mo dito? Nakinhaw. Anong ginagawa mo dito nakatayo? Nakita ka ba niyetong at itong si Chensi? Nabighani ka ba? Kinhaw, nakatayo ka sa pintuan ng kwarto ni Etong. Dahil ba't magkamukha siya ni Kian? Nagkakamukha sila, kaya hindi mo na mapigilan. Wala akong ginagawa. Sinasabi ng lahat na hindi mo gusto si Kian. Kinhaw, totoo bang hindi mo siya gusto? Hindi ko gusto ang pumatay sa kapatid ko. Mga dahilan lang yan. Halatang halata na gusto mo si Kian. Wala akong gusto sa kanya. Kinhaw, Wen. Ano ang pinagtatalunan ninyo? Tita, gusto pa pala ni Kinhaw si Kian. Pero si Kian, ang pumatay kay Ranran. Kinhaw, paano mo magugustuhan si Kian? Nakalimutan mo ba kung paano namatay ang kapatid mo? Kung si Kian ang salarin, ikaw ang kasabwat. Ikaw ang nagbigay ng pagkakataon kay Kian na lumapit sa'yo. Kawawa naman ang Ranran ko. Gusto na gusto niya si Kian. Lagi siyang kasunod at ang tawag. Pero siya, Alam ko, kasabwat din ako. Kaya sa lahat ng taon, pinapahirapan ko ang sarili ko, pinapahirapan si Yekian. Ngayon, patay na si Yekian. Nawala ko na siya, hindi ba sapat yon? CJ, kunin mo na rin ang buhay ko. Nag-away ba kayo dahil sa akin? hindi ka patay. Ako si Yetong, kapatid ni Ikian. Yetong, Lumabas na kayong lahat. Ikaw rin, lumabas ka. Yetong, huwag mong isipin na dahil magkamukha kayo ni Kian, maari mo nang akitin si Kinhaw. Sasabihin ko sa iyo, si Kinhaw ay akin. Ano? Dahil magkamukha kami ni Ikian. Maaari ko nang akitin si Kinhaw. Baka naman gusto ni Kinhaw si Ikian. 4 na taon na ang nakalipas, subalit si Kinhaw, ang personal na naghatid sa kanya doon. At nitong 4 na taong hinintay siya ni Ikian. Nang pumasok sina Ikian at Chensi, ano ang ginawa nila sa loob ng 4 na taon? Tao. Dalhin siya sa mental hospital. Kuya Kinhaw, hindi ako. Kuya Kinhaw. Kinhaw, Doktor, hindi ba sinabi na abot ng 30 taong gulang ang anak ko? Bakit siya ngayon? Ginang Kin. Ang puso ni Jikin ay mabilis na humihina. Malapit na siyang mawala. Kinhaw, hindi ka mamamatay. Pinatay ko na si Ranran at patutunayan ko na mas mahal kita kaysa kay Kian. Chensi, nagustuhan mo ba ang bagong binili kong damit? Wow, ang ganda naman. Salamat. Tita Wenwen. Gusto ko rin ang suot na damit ni Kenzie. Sage, mamaya. Huhubarin ko ang damit niya at isusuot sa iyo. Ikin, Ang ganda-ganda ni Chensi ngayon. pupunta si Gikin sa opisina. Magka-direksyon tayo, isabay mo na ako. Sige, tara na. Chensi, dapat kang maging mabait. Sige, bebe. Chensi. Huwag mong isipin na si Yetong ay narito para sa iyo. Sa bahay na ito, ako ang dapat sundin. Ikaw ay isang maliit na katulong lang. Karapat-dapat na bang magsuot ng damit prinsesa? Hubarin mo sa kanya yan. Bilisan mo, hubarin. Ayoko, ito ay galing kay mama. O kay auntie.
Ito ay regalo sa akin ni Auntie Tongtong. Pag sinabi kong hubarin mo, kailangan mong hubarin. Ayoko. Hubarin. Huwag kang umiyak. Ayoko maghubad. Presidente Kin, naiwan ko ang bag ko sa kwarto. Kukunin ko lang. CJ, Si Chenxi ang umiiyak. Chenxi. Kinhaw. Bakit ang bilis bumalik ni Papa? Kinhaw, kasama ko lang ang dalawang bata. Naglalaro kami, nagkukwento. Tama si Papa. Si Kenzie ang gaganap na Cinderella. Ako at si Auntie Wenwen ang gaganap na masamang ete at madrasta. Kami ang maghuhubad ng damit ni Kenzie. Ngayon, ako na naman ang magiging Cinderella. Huhubaran na naman ako, kaya umiyak na ako, aghag. Auntie Tongtong, hindi nila ako inaapi. Naglalaro lang talaga kami. Kinhaw. Alam kong gusto mo si Chensi, kaya gusto kong tulungan ka. Hayaan ang dalawang bata na maglaro ng husto para lumalim ang samahan, maging mabuting magkaibigan. Papa, makikinig ako kay Auntie Wenwen. Magiging mabuting kaibigan ko si Kenzie. ang bait-bait ni Chenxi. Salamat sa hirap, Wenwen. Sumama ka sa akin sa labas. Chenxi, lalabas muna si Auntie. Seth, Sinadya mo to, no? Kanina, sinabi mong walang dala na bag. Pero ang totoo, gusto mo lang akong pauwiin. Ano ba ang gusto mong makita ko? Gusto kong ibunyag ang tunay na mukha ni Wenwen. Nagpapanggap lang siya. Lagi niyang inaapi si Chenxi. Tama na. Ang nakita ko lang si Wenwen, na nakikipaglaro kay Chenxi. At nagsisikap para maging magkaibigan ang dalawang bata. Hindi ganoon si Wenwen. Mula ngayon, hindi ko napapayagang siraan mo siya. Kinhaw. Mawenwen, ang lalim ng mga plano mo. Alam mo na ba talaga? Na isasama ko si Kinhaw pabalik, di ba? Tama. Ano naman? Gusto mong ibunyag ang totoo. Huwag kang mangarap. Nakikita ng Diyos ang lahat. Malalaman din ni Kinhaw ang katotohanan. Amy, anong malalaman niya? Na ako ang nag-iwan ng cake sa pinto ni Chensi. Para siya ang mapagbintangang magnanakaw. Una ako ang nagbuhos ng kubig sa hagdan para siya'y mahulog. Para siya'y mamatay. O kaya naman, malalaman niyang itinapon ko siya sa labas ng walang malay. At hayaan siyang mamatay. Mawenwen. Chenxi, bata pa lang yan. Paano mo nagawang maging ganito kasama? Dahil siya'y hadlang sa akin, kailangan niyang mamatay sa labas. Gusto mo bang sabihin ang lahat ng ito kay Kinhaw? Sa tingin mo, maniniwala siya sa'yo? Hindi. Maniniwala lang siya sa akin. Huwag mong isipin na dahil kamukha mo si Yikian, ay magiging kalaban mo na ako. Patay na si Yikian. Hindi ka pa rin mananalo. Kinhaw. Mawenwen. Napakalalim ng mga plano mo. Paano ako makikipagkumpetensya sa'yo? Nang walang backup plan. Bawat salitang sinabi mo ngayon. Bawat pangungusap ay narinig ng malinaw ni Ikin. At hayaan mong magpakilala ako ng maayos. Hindi ako ang patay na si Iken. Ako si Yetong. Sa pagkakataong ito, hindi si Iken ang talo. Kinhaw, pakinggan mo ako. Hanggang dito na ba ang lahat? Nagsisinungaling ka pa. Pinagbintangan mong magnanakaw si Chenxi. Pinahulog mo siya sa hagdan at pinalayas mo siya. Napakaliit pa niya, paano mo nagawa yon? Kung hindi mo mismo sinabi, mahirap paniwalaan. Na ganito kabagsik ang puso mo. Bitawan mo ako. Akala ko marami palang pinagdaanan si Chenxi. Ngayon ko lang nalaman. Napakabata pa niya. Gaano kaya siya natakot noon? Tatay, bitawan mo si Tita Wenwen. Chenxi, bakit hindi mo sinabi agad kay tatay? Kahit sinabi ko, hindi ka rin naniniwala. Pasensya na. Pasensya na talaga.
Okay lang. Tito naman siya, hindi tatay. Ayaw na sa akin ni Chenxi. Ako ang nagpabigo sa kanya ng paulit-ulit. Tito na lang ako. Hindi na tatay. Hindi ka katanggap-tanggap sa pamilya, Kin. Lumabas ka na dito. Ayokong makita ka ulit. Tatay, huwag mong paalisin si Tita Wenwen. Tatay, huwag mo siyang paalisin. Kinhaw, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong mali ako. Mali talaga ako. Tao, Kinhaw, dalhin niyo siya. ayokong umalis. Kinhaw, Kinhaw, ayokong umalis. Tatay, huwag mong paalisin si Tita Wenwen. Ayokong umalis, ayoko. Huwag mo siyang paalisin. Tita Wenwen. Mawenwen, mula ngayon, dapat mong makilala kung sino talaga ako. Ito ang bayad sa pag-aapi mo sa anak ko. Handa ka bang paalisin ang babaeng mahal mo? Hindi siya ang gusto ko. Ang galing mong magpanggap. Habang buhay pa si Ikyan, nandaya ka na, di ba? Matagal na kayong nagkakasama ni Mawenwen. Hindi ako nandaya. Wala kaming relasyon ni Mawenwen. May mahal akong babae. Ano ang ibig mong sabihin? Bukod kay Mawenwen, may iba ka pang mahal na babae. Hindi talaga niya gusto si Mawenwen. Sino ang babaeng mahal niya? Ako kaya? Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ang tinatawagan ninyo ay pasamantalang hindi maabot. Matagal kong pinlano ito, tapos biglang natalo ako. Sa hindi ko alam kung kailan. Dumating na si Yetong. Yetong, akala mo ba natalo na ako? Masyado kang naive. Wenwen, tita. Ang pasyente ay nakainom ng malaking dami ng gamot laban sa depresyon. Buti na lang dinala agad. Na-flush namin ang tiyan niya. Anak ko. Bakit mo naisip na magpakamatay dahil sa depresyon? May tinatago ka ba sa amin? Alam mo ba kung saan galing ang puso ni Kinhaw? Ano ang ibig mong sabihin? Ako. Ipinagpali ko ang katawan ko para dito. Yung kapatid ng donor, isa siyang malanghiya. Ayaw niyang mag-donate ng puso kung pera lang. Kaya, nagmakaawa ako sa harap ng bahay niya ng matagal. Apos mahiniling siyang kondisyon. Sabi niya, gusto niya akong samahan sa isang gabi. Hayop talaga, na namantala sa sitwasyon. Ita, mahal ko si Kinhaw. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero simula nung gabing iyon, nagkaroon na ako ng depresyon. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Ang dumi-dumi ko. Wenwen, huwag kang matakot. Nandito kami para sa iyo. Kinhaw, si Wenwen ay malaking biyaya sa pamilya natin. Malaking sakripisyo ang ginawa niya para sa iyo. Kailangan mong panagutan siya. Magpakasal na kayo agad. Apa, ang mga ginawa ni Tita Wenwen. Dahil yon sa akin. Dahil gusto mo si Kenzie. Natatakot si Tita Wenwen na pabayaan mo ako. Mahal na mahal ako ni Tita Wenwen. Papa, gusto kong maging nanay ko si Tita Wenwen. Gusto kong nanay. Bakit hindi pa dumarating si Tito? Tito. Yetong. Bumalik na ako.
Mayroon akong magandang balita para sa inyo. Magpapakasal na sina Kinhao at Wenwen. May nanay na ako, may tatay na rin. Totoo ba? Ang saya-saya ko. Congratulations. Jency, oras na para matulog. Tatay, samahan mo akong matulog ngayon. Sinamahan ako ni Tita Wenwen matulog. Tatlo tayong magkakasamang matulog, okay lang ba? Siyempre naman, okay lang. Kinhao, dito ka na lang matulog ngayong gabi. Ikaw, si Wenwen at si Chency. Atlo kayong matulog. Sana mas magsikap pa kayong dalawa. Para magkaroon si Chency ng kapatid na lalaki o babae. Tita, magpapakasal na kayo ni Kinhao. Dapat iba na ang tawag mo sa akin. Tawagin mo akong nanay. Nanay. CJ, huli na. Maaga kayong matulog. Maaga kayong magpahinga. Good night, Chency. Good night. Tatay, samahan mo akong matulog ngayon. Yung ibang mga bata. Tatlo ang magkakasamang natutulog. CJ, Matulog na tayo. Halika. yakapin mo ang iyong maliit na kuneho. Yakapin. Kinhao, huwag kang umalis. Maagang matulog. Kinhao. Ito ay lavender. Sabi nila, nakakapagpababa ito ng heart rate at blood pressure. Maganda ito para sa sakit sa puso. Okay. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng lavender? Pag-aantay ng pag-ibig, Kuya Kinhao. Naghihintay ako ng iyong pagmamahal. Ikyan, miss na miss kita. Sabi niya, miss niya ako. Na-miss pala ni Kinhao si Ikyan. Bitawan mo ako. Ikyan. Miss na miss talaga kita. Kinhao, gising ka na ba? Ako si Yetong. Hanggang sa ito. Nakita ko si Ikyan. Bakit ang pakiramdam niya sa akin? Ay parang si Ikyan. Dahil ba sobrang nami-miss ko si Ikyan? Pasensya na. Kanina. Sinabi mong nami-miss mo si Ikyan. Ano? Gusto mong imbitahan si Ikyan? Sa engagement party mo at ni Mawenwen? Naalala ko sinabi sa akin, Kinhao, na hindi mo gusto si Mawenwen. Wala namang nangyari sa inyo ni Mawenwen. Ngayon, ikakasal na kayo. Kinhao, nakakadiri ka talaga. Nangangaliwa ka, ayaw mo pang aminin. Ulitin ko, hindi ako nangangaliwa. Ang pakikipag-engage kay Mawenwen ay dahil sa puso, iniligtas niya ako gamit ang puso. Dahil sa puso na yon, kailangan kong panagutan siya. Panagutan? Eh si Ikyan, hindi mo pananagutan? Kinhao, tanong ko sa'yo. Mahal mo ba talaga si Ikyan? Ang taong tunay na minamahal mo. Si Ikyan ba talaga? Si Ikyan ang salarin, ikaw ang kasabwat. Hindi ko siya gusto. Eh sabi mo, Ayaw ko sa kanya. Si Ikyan ang babaeng pinakaayaw ko sa buhay.
Yikian, ano ba talaga ang iniisip mo? Akala mo ba gusto ka ni Kinhao? Yetong. Si Kinhao ang nobyo ko. Hinahalikan mo pa siya. Putang ina mo. Nakita mo ang latay sa mukha ni Kinhao. Ako ang nanampal, hindi ako ang humahalik sa nobyo mo. Nobyo mo ang nanghaharas sa akin, Mawenwen. Lalaking nasa kama mo, hindi mo pa makip, talagang walang kwenta. Ikaw, nga pala, alam ko kung kanino galing. Ang puso ni Kinhao. Paano? Baka alam niya. Ang tungkol sa pagpatay ko kay Ranran. Ano ba, bakit ka ganyan kabahala? Biro lang. Hinahamon mo ako. Yetong. Sa loob ng 2 araw, ay ang engagement party namin ni Kinhao. Dapat ka talagang dumalo. Patay na si Yikian. Kailangan mong pumalit sa kanya para masaksihan ang kaligayahan namin. CJ, ako'y dadating ng eksakto sa oras. Kinhao. Ikaw, Yetong. Magpahinga ng maaga. Ano nang dapat kong ikagalit? Malapit na akong maging Emareskin. Hanggat mahigpit kong hinahawakan ang lihim ng puso na yun. Walang sinuman ang makakapagpabago sa posisyon ko. Hanapin mo para sa akin ang surgeon na nag-opera. Kay Kinhao para sa pagpapalit ng puso noon. Gusto kong bigyan si Mawenwen ng isang malaking regalo. Sa kanyang engagement party. Si Jikin at Bibi, ma ay talagang magkatugma. Likas na magkapareha. Isang napakasaya na araw. Si Wenwen ang pinakagusto kong manugang na babae. Ginoong Kin, binabati kita. Sana. Kinhao, halos oras na ang engagement party. Maari nang magsimula na tayo. Sandali. Ngayon, may isang malaking regalo akong ibibigay. Yetong, hindi ito lugar para magulo ka. Ano nang kinakabahan ka? Ngayon, may isang matandang kaibigan. Ang dadalo sa inyong engagement party. Sino? Bakit siya narito? Ginang Kin, naalala mo pa ba ang iyarsong na ito? Siyempre naalala ko. Si Yarsong ang naging surgeon sa pagpapalit ng puso ng anak ko. Yarsong, bakit ka narito? Narito si Eve Iso ngayon upang sabihin kay Ikin. Kung kanino talaga nagmula ang pusong ito. Huwag nang banggitin pa ito. Masakit ang ulo ko. Tama na. Nasaan ang gamot ko? Alam namin na ang pusong iyon ay hinanap ni Wenwen para sa amin. Wenwen ay nag-alay ng buhay para iligtas ang anak kong si Kinhao. Siya ang malaking biyaya sa aming pamilya, Kin. Inhao, pwede na tayong magsimula. Wala akong pakialam kung ano man ang gusto ninyong gawin. Alex Wenwen. Malaki ang naging pinsala sa kanyang katawan. Kailangan kong panagutan ito para sa kanya. Tigilan mo na ang pag-aarte. Magsimula na tayo. Sige, opisyal nang magsisimula ang kasunduan ni na Ginoong Kin at Binibining Ma. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Una sa lahat, panoorin muna natin ang isang matamis na ECR. Binibining Ma, hindi malaman kung saan galing ang puso. Kahit natugma ang tissue, hindi pa rin mayaalis ang posibilidad ng pagtanggi ng katawan. Ang pasyente, kahit na matagumpay ang transplant surgery, ay maaari pa ring mamatay. Huwag kang magdaldal. Sabihin mo lang sa akin, paano mabubuhay si Kinhao? Kung tugma ang tissue, sa pagitan ng mga malapit na kamag-anak, mas mataas ang sansa na mabuhay ang organ transplant. Malapit na kamag-anak. Siguradong may liligtas niya si Kinhao. Mabubuhay si Kinhao. Ischedule na ang surgery ngayon. Pero ang puso na ibinigay ninyo, walang record ng donor. Ayon sa patakaran, hindi namin pwedeng isagawa ang surgery. Bibigyan kita ng 5 milyon. Isagawa mo na ang surgery. Sino? Sino ang naglaro nito? Patayin mo yan. Patayin. Hindi ito usapin ng pera. Kung ang kamag-anak ng donor ay maghahabol, Walang sinuman ang makakaalam. Wala. pero Ischedule mo na ang surgery. sige. Pero kung sakaling magkaproblema sa pinagmulan ng puso, hindi kami mananagot. Malapit na akong maging ginangkin. Kapag nangyari yon, hindi ko hahayaang imbestigahan ito ng sinuman.
Kaninong puso ba talaga ito? Kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon. Kinhao. Makinig ka, ipapaliwanag ko sa'yo. CJ, ipaliwanag mo sa akin kung paano naging puso ng malapit na kamag-anak. Ang nasa loob ko. Bakit ka nagsinungaling? Ano ng depression? Ano ng pagpipilit? Puro kasinungalingan lahat yan. Kinhao. Mawenwen. Ang lalim ng pag-iisip mo nakakatakot. Kinhao. Dahil sobra akong nagmamahal sa'yo. Sobra akong nagmamahal sa'yo. Layas ka. Mawenwen. Nakakadiri ang pagmamahal mo. Mga naririto. Kanselado ang kasunduan ngayon. Kinhao. Ita, tulungan mo ako, Ita. Sabihin mo sa akin, Tita, sino ang malapit na kamag-anak? Sino? Si Ranran ba? Ranran, ikaw ba ang pumatay sa kanya? Hindi ko pinatay si Ranran. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ranran, Tita. Mawenwen. Sabihin mo. Kaninong puso ba talaga yun? Hindi ko alam. Mawenwen. Akala ko ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Kin. Hindi ko inaasahan. Puro kasinungalingan pala ang mga sinasabi mo. Ikaw, magandang palabas ito. Isa kang sinungaling. Tita, Nagsisinungaling lang siya para umanga. Puro kasinungalingan, nararapat lang. Sila ang may sala, sila rin ang magdurusa. Tama, nararapat lang. tama. Mawenwen, nagustuhan mo ba ang regalong ito? Yetong. Dahil lahat sa'yo. Malapit na akong maging Emareskin dahil lahat sa'yo. Tama, ako nga. Ang mga bagay na ito, hindi talaga sa'yo. Ninakaw mo ang mga kayikian. Gusto kong ibagsak ka mula sa alapaap. At pabayaan ng lahat. Tungtong, umalis na tayo. Walang hiya talaga ang babaeng to. Ranran. Ang puso ko ba ay para sa'yo? Pasensya na, kapatid. Hindi kita naprotektahan. Yetong. Hahanapin ko siya para malaman kung ano ang alam niya. Anong dala mo? Ito ang larawan ni na Chensi at Missy. Plano ko sanang ilagay ito sa kwarto nila. Bigyan mo ako. Tatak ng plum blossom. Ano ito? Birthmark na plum blossom, meron na simula bata pa. Pangit ba? Maganda. Bakit meron din si Yetong ng birthmark na plum blossom na ito? Baka si Yetong ay si Yekian nga. Chensi, magbihis ka na at maligo. Gagawa ako ng masarap na midnight snack para sa'yo. Sige, gusto ko ng rabbit cake. Sige, gutom na gutom, sige na. Psych. Kinhao, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Saan kayo nagpunta ni Wulay? Ang tagal ng pag-uwi nyo. Hanggang saan na ang pag-unlad ng relasyon nyo? Dito, nahalikan ka na ba niya? Wala itong kinalaman sa iyo. Hanggang kailan ka pa magpapanggap, Yekian? Yekian ka mo. May ganitong birthmark na plum blossom. Hindi ka si Yetong, sabihin mo. Bakit mo ginaya si Yetong para lokohin ako? Sabihin mo, ito ay birthmark na plum blossom. Nakita mo na ba, ito ang aking nobyo. Pangalan ni Wuli, ito ay patunay ng aming pag-ibig. Ako si Yetong. Hindi si Yikian. Hindi pwede. Ikaw si Yekian. Ikaw ang aking asawang si Yekian, naalala ko. Nagloko ka.
Nagustuhan mo si Wulay. Tama ba? Ayaw mo na sa akin, kaya gusto mong maging yetong. Kinhaw, nababaliw ka na ba? Patay na si Yikian. Hindi ba siya ang pinakaayaw mo, ang babaeng pinakaayaw mo? Binigay na ang puso, patay na, dapat masaya ka. Hindi siya ang pinakaayaw ko. Siya ang pinakamahal ko. Kinhaw, nawawala ang aming Chensi. Nawawala. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam, pagpasok ko sa kwarto, wala na siya. Tao, hanapin agad. Ginoo, hinanap namin ang buong bahay. Pero hindi namin makita ang batang babae. Baka tumakas siya. Tumakas? Saan kaya pupunta si Chensi? Ang bata pa niya. Baka may mangyaring masama sa kanya. Hanapin ulit. Huwag na. May tatawag na lang mamaya. Yetong, ang lamig ng puso mo. Kahit hindi mo gusto si Ikian. Si Chensi ang tanging. Anak ni Ikian. Nawawala siya ngayon. Tapos ikaw, nangaasar ka pa rito. Gising ka, Missy. Ang gusto mo lang ay yung ampon na si Chensi. Ang Chensi namin. Ang tunay na anak ni Yikian. Nawala na si Ikian. Hindi ko na pwedeng mawala pa si Chensi. Kinhaw. Nasa akin si Chensi. Bakit nasa iyo si Chensi? Pupunta na ako dyan. Teka, sasama ako. Heto na, tawag ni Mawenwen. Hindi ba tumawag na? Chensi, tita. Chensi. Bakit ka na pa rito? Narinig ko, hindi na raw pakakasalan ni Daday si Auntie Wenwen. Gusto ko si Auntie Wenwen. Gusto kong pakasalan siya ni Daddy. Kaya nga ako pumunta dito. Chensi, pero Gusto ko talaga si Auntie Wenwen. Kung hindi siya uwi, hindi na rin ako uwi. Wala na akong nanay. Ayoko na mawala pa si Auntie Wenwen bilang nanay. Hindi mo inaasahan to, di ba? Hindi. Inaasahan ko. Si Chenxi ang pinakamalakas mong baraha. Alam mong may baha ako, tapos makikipag-agawan ka pa. Yetong, hindi mo ako kayang talunin. Itong si Chenxi. Talaga bang anak ni Ikian? Baka may alam itong si Yetong. Impossible. Maliban na lang kung buhay pa si Yikian. Ikin. Parang yung Chenxi na ito. Hindi ka mukha mo o ni Ikian. Yitong, ganyan baka ayaw sa'yo. Ng anak ni Yikian. Yitong, ano ba talaga gusto mong sabihin? Nagsasabi lang ako, baka mamali kayo ng pagkakakilala. Naging kapag-alaga pa kayo ng ibang tao. Kinhaw, si Chensi talaga, sa inyong dalawa, hindi talaga kamukha. Ikin, sabi nila laganap na ngayon ang testing. Kinhaw, anak mo si Chensi, di ba? Bakit naman? Pinagdududahan mo na naman ang pagkatao ni Chensi. Kung may nagdududa, kailangan talaga nating magpa-DNA test para mapatunayan ang katapatan ni Chensi. CJ, magpa-test tayo. Kumuha ng sample para sa DNA parentage test. Opo. Mawenwen. Oras na para malaman kung sino ang tunay na Chenxi. Ang iyong trumps card, magiging basura na. Wala akong pakialam. Kailangan kong makuha ang resulta ng parentage test na ito. Si Chensi ngayon, ang paborito ng pamilya Qin. Ang prinsesa, ang gintong sanga. Ibibigay ni Kinhaw ang lahat para sa kanya. Ikaw, ang tunay niyang ama, anong magagawa mo para sa kanya? At saka, magpapakasal na ako kay Kinhaw. Yung 1,000,000 na pangako ko, ibibigay ko na. Huwag kang mag-alala, Tungtong. Simula sa pool, bantay sarado ko ang ENA parentage test na ito. Walang makakagalaw. Hindi anak ni Kinhaw yung bata. Pero kailangan ng nakasulat na patunay. Ikaw, ganun ka nagtitiwala sa kanya. Mahal mo pa ba siya sa puso mo? Hindi. Ang tagal ko nang nanliligaw, hindi niya ako nagustuhan. Sabi niya, may mahal na siyang babae. Tama na. Ano man ang nasa puso mo, di mo na kailangang sabihin sa akin. Basta alam mo na yun. Tapos na po ang report ninyo. Salamat. Sabi ko na, hindi anak ni Kinhaw yan. Ngayon, tingnan natin kung anong masasabi ni Mawenwen. Hindi pa ito sapat. Kuya, tulungan mo ako mag-imbestiga. 5 taon na ang nakalipas. Sa tingnan natin kung talagang nagkaanak si Mawenwen. Pinaghihinalaan mo na ang Peking Chensi ay anak ni Mawenwen. Kinhaw, bilis buksan mo. Ang resulta ng EN test.
totoo, hindi siya ang anak ko. Tatay, ako ang tunay mong anak na si Kenzie. Chense. Huwag mo na akong tatawagin tatay. Hindi kita anak. Paano nangyari ito? Chensi. Hindi siya ang apo ko. Naloko tayong lahat. Kinhaw. Baka nagamali sa DNA paternity test na ito. Tatay, ako ang tunay mong anak na si Kenzie. Ayaw mo na ba sa akin? Sa yan paternity test. Malinaw na nakasulat. Walang relasyon bilang mag-ama. At hindi kita anak. Umalis ka na. Hanapin mo ang iyong tunay na ama. Pinaalis ako ni tatay. Mawenwen. Nabuking na ang iyong panluloko. Ginoong Kim. Bakit mo ako tinitingnan? Sekretaryo Lin, ang sinabi mo kanina. Sabihin mo ng malakas sa kanya. Ang sertipiko ng ENA test na ito ay pek. Ang tunay na sertipiko, sinawuli at binibiningi. Ang pumalit dito. Ano? Ginoong Kim, tingnan ninyo. Ito ang video mula sa CCTV ng ospital. Sina Binibining Feng at Wuli. Kumuha ng sertipiko. Pek ang ENA test na ito. Ang tunay na ENA test, nasa akin. Kinhaw. Si Chensi ang iyong anak. Siya ang apo ko. Ito, fake na DNA test ang ginamit mo para mapaniwala si Kinhaw. Ginamit mo ang peking DNA test para lokohin si Kinhaw. Si Chensi ang tunay na anak ni Kinhaw. Anak niya talaga si Chensi. Ikaw pa ang nagpaalis sa kanya mismo. Ano ba talaga ang balak mo? Yetong, alam namin. Mas pinapaboran mo yung ampon na si Chensi. Pero ganito ang trato mo sa aming Chensi. Ganito ang trato mo sa anak ng kapatid mo. Napakasama mo. Yetong, bakit mo ginawa ito? Ganun ba kaayaw mo kay Chensi? Tiningnan namin ni Wuli ang EA test. Pero hindi ko pinalitan. Nakita na sa CCTV, nagdadahilan ka pa. Yetong, mali ang pagkakilala ko sa'yo. Hindi ako. Si Chensi. May nangyari kay Chensi. Pwede bang huwag mong agawin ang tatay ko? Pakiusap, ako talaga ang anak niya. Mahal ko ang tatay ko, hindi ko siya inaagaw. Chensi. Chensi, saan ka nabagsak? Chensi. Chensi. Sige, okay lang. Chensi, okay ka lang ba? Tatay, tinulak niya ako. Hindi, ikaw ang nahulog. Sabi mo pa, may paraan si Titaya na paalisin ako. Gusto niyang maging tatay mo, gusto niyang maging anak mo. Yetong, ito ba ang layunin mo? Ako. Tawagin ang mga tao. Hulihin niyo sila. Bitawan siya. Huwag galawin si Chensi. Sinabi ko na hindi ako tatay mo. Sa murang edad, ang sama-sama ng isip mo, tinulak mo pa si Chensi. Siya ang nahulog. Dapat hindi kita pinabalik, masamang bata ka. Kinhaw, ano ang sinasabi mo? Alam mo ba na siya ang... Tatay, ang sakit. Tatay, kung gusto mo akong paalisin. Alis na ako ngayon. Chensi! Huwag kang alis, Chensi. Mahal ka ng tatay mo. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat naniwala si tatay sa kanilang mga kasinungalingan. Kinhaw. Ngayon, hindi ka na magdududa sa kanyang pagkatao. Chensi! Paumanhin, hindi na kita pagdududahan muli. Ma, tawagin mo ang doktor. Sig. Patayuin sila sa pinto. Kung may mangyari sa anak ko, hindi ko sila palalampasin. Kinhaw. Tatay, natatakot ako. Huwag kang matakot, Chensi. Dadalhin kita sa doktor. Halika. Lumuhod.
Ayoko. Umalis ka. Hindi ko itinulak si Kenzie. Siya ang nahulog. Sinubukan kong hawakan siya, ngunit hindi ko siya mahawakan ng mahigpit. Si Kenzie ay hindi masamang bata. Alam ni Nanay Chenxi. Ngunit hindi ako pinaniniwalaan ni Tito Kin. Ayaw niya sa akin. Gusto niya si Kenzie. Masakit dito. Magsisisi ka, Kinhao. Ma. Tia Wenwen, ayoko nang magsinungaling. Mahirap magsinungaling. Magtiis ka pa ng ilang araw, Chensi. Pagkatapos, hindi na tayo kailangang gawin ito. Maaari na tayong manirahan sa malaking bahay na ito. At ikaw ay magiging prinsesa magpakailanman. Pagkatapos, anumang gusto mo ay makukuha mo. Si Tito Kin ay magiging tatay na nagmamahal sa iyo ng higit sa lahat. Gusto ko si Tito Kin bilang aking tatay. Yetong, sa pagkakataong ito, palalayasin kita sa pamilya Kin. Hinhaw. Nakita kong nakaupo sa tuhod sina Yetong at Chenxi doon. Ano ang ikinababahala mo? Hindi sila karapat-dapat. Tatay. Ano ang nangyari, Chenxi? Gusto kong kasama mo ako palagi. Huwag kang mag-alala, Chenxi. Kasama mo ako palagi. Kinhao. Si Yetong at si Chensi. Ano ang gagawin mo sa kanila? Hindi mo ba sila patuloy na pananatilihin dito? Kanina, dahil sa peking iyan muntik mo na kaming palayasin ni Chensi. Pinaalisin na sila. Ayoko na silang makita ulit. Sage. Ikian. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, alagaan ko ng mabuti ang anak ko. Hindi ko na siya pahihirapan kahit kailan. Chenxi, halika na. MM. Umalis na kayo. Pinalayas na kayo. Ah, nga pala. Sabi ni Kinhao, ayaw na niyang makita kayo kailanman. Tara, Chenxi. Mawenwen, magsisimula na ang tunay na laban natin. Nakatulog na si Chenxi. Umiyak siya hanggang sa makatulog. Ay, nalaman ko na. 5 taon na ang nakalipas. Talagang nagkaanak si Mawenwen. At ang batang iyon ang Peking Chenxi ngayon. Hulaan mo. Sino ang ama ng Peking Chenxi? Si Liming ang sekretarya ni Kinhao. Alam mo na lahat? Nang gamitin niya ang mga video sa ospital para siraan ako. Pakiramdam ko may problema siya. Pero hindi ko inakala na siya pala ang tatay ng Peking Chenxi. Pero mas mabuti na rin ito. Sa wakas, nahayag na ang malaking isdang si Liming. Siguro hanggang sa panaginip ni Kinhao, hindi niya maisip na siya pala ang nagpapalaki. Sa anak ni Mawenwen at ng kanyang sekretarya. Paano mo sila ilalantad? May magandang plano ako. Kinhao, ipaparamdam ko sa iyo kung ano talaga ang ginawa mo sa iyong sariling anak. Chenxi, gusto mo ba ito? Gusto ko ito. Ito si Kenzie. Ito ang nanay. Ito ang tatay. May tatay at pamilya din si Kenzie. Magkakasama tayong tatlo magpakailanman. Talagang gustong-gusto ni Chenxi na magkaroon ng tatay. Sige, magbabayad muna ang nanay. Size. Si tatay at tita Wenwen, ang maglalaro kay Kenzie. Ang saya-saya ni Kenzie. Chenxi, anong laruan ang gusto mo? Bibilhan kita ng tatay.
Heto, anak. MSC, ang galing naman, naglalaro din kayo dito. Tatay, gusto ko rin yung hawak ni Kenzie. Yung pamilyang laruan. Sa akin to. Markin, pasensya na, tung laruan na to. Tatay, gusto ko talaga yung pamilyang laruan. Magkano to? Magpresyo ka. Kahit magkano, hindi ko ibebenta, King. Para sa anak mo, kukunin mo pa yung laruan ng ibang bata. Ganun ba? Chancy, sige na, bibilhan na lang kita ng iba. Okay. Sige na. Tara na. Yung pamilya ko. Nasira na yung tatay at nanay. Sinadya mo yan, di ba? Pasensya na, MSC, yung anak namin si Chancy. Hindi talaga sinasadya, huwag kang magalit. Kung gusto mo, babayaan na lang namin. Pero, yung anak niyo na si Chancy, wala namang tatay at nanay. Parang hindi bagay sa kanya tong pamilyang laruan. Di ba? Sinong nagsabing walang tatay at nanay si Chancy? Chancy, halika rito. Ako at si Tita Tongtong. Sa susunod na buwan na ang kasal namin. Mula ngayon, si Tita Tongtong na ang magiging nanay mo. Ako ang magiging tatay mo, tayo tatlo. Magiging masaya tayo. Chancy, gusto mo bang maging tatay mo ako? Mabait sa akin si Tito. Mabait din kay Tita Tongtong. Gusto ni Kenzie. Maging tatay ko si Tito. Ngayon, tawagin mo akong tatay. Ang gait mo, Chancy. Ara, dadalhin kita ng tatay sa masarap na pagkain. Sage. Di ko akalain. Si Yetong at Wuli. Sa katapusan na ng buwan ikakasal. Ang bilis naman. Yung si Chancy, kinilala na si Yetong bilang nanay. Si Wuli bilang tatay. Mabuti na rin. Kinhaw, tama ba? Kanina. Sinadya mo bang basagin ang laruan ni Chancy? Kinhaw. Chancy. Maglaro ka muna diyan. Sumunod ka sa akin. Wen. Anong ginagawa mo rito? Kung malaman ni Kinhaw na magkasama tayong tatlo, maghihinala siya. Huwag mong isipin na dahil natulungan mo ako sa ENF test, ay malapit ka na sa amin ng anak ko. Sinabi ko na, magkunwari na lang tayong hindi magkakilala. Gusto ko lang makita kayo ng anak mo. Pinakasalan ni Kinhaw si Ikian. Akala mo makakapagtalik tayo. Alam kong gusto mo ako. Pero ngayon, patay na si Ikian. Malapit na akong maging MRS Kin. At ang anak natin, malapit nang maging paborito ng pamilya Kin. Ang pangakong pera sa iyo, ibibigay ko lahat. Hindi. Kaya, huwag mo na akong hanapin ulit. Si Wen, para sa iyo. Kahit ganito, hindi ka pa rin lumingon. Ganoon ba? Bitawan mo ako. Nasaan ako? Nakidnap ako. Hoy, Emesma, sinunod ko na ang utos mo. Nahuli ko na si Liming. Ang patay lang ang hindi nagsasalita. Maging MRS Kin ka na lang. Gusto akong patayin ni Mawenwen.
Alam kong ayaw mo kay Liming. Bayaran mo na lang kami, gagawin na namin. Asong sunod-sunuran. Mawenwen, ang dami kong ginawa para sa iyo. Asong sunod-sunuran lang pala ako sa mata mo. Tama ba? Buong puso kitang tinulungan, gusto mo pa akong patayin. Papatayin kita. Boss, ayon sa plano ang lahat. Si Auntie Tongtong at ako, magpapakasal na sa susunod na buwan. Mula ngayon, si Auntie Tongtong ang magiging nanay mo. Ako ang tatay mo, at tayong tatlo. Magiging masaya tayo. Chency, gusto mo bang maging tatay ko? Mabait sa akin si Tio. Mabait din kay Tiang Tongtong. Gusto ni Kenzie na si Tio. Ang maging tatay ni Kenzie. Ikaw na magpapakasal si Yetong kay Wulay. At tatawagin ni Chency si Wulay na tatay. Ang sakit ng puso ko. Tama na, Kinhaw. Huwag mo nang hayaan na maapektuhan ka nila. Nakalimutan mo na ba kung paano nila sinaktan ang anak mo? Ang kailangan mong gawin ngayon ay alagaan na maayos ang anak mo at ni Yikian, si Chenxi. Kinhaw, may problema. Nawawala sina Chency at Wenwen. Nawawala na naman? Ano ang nangyari? Hoy, Yetong. Alam kong nasa si Wenwen. Nasa 15 Gigi Avenue sila. Ano? Dinukot ni Yetong sina Chency at Wenwen. Ano ba ang gusto ng babaeng ito? Chenxi. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Kapag may nangyari sa kanya, ipapahamak kita. Yetong, huwag mong sasaktan ang apo ko. Hindi ako ang kumuha, kundi ang assistant mo. Ano ang ginagawa mo? Ibigay mo sa akin si Chency. Chency, ako ang tunay na tatay ni Chency. Dadalhin ko siya ngayon. Bitawan mo. Ano? Anak ni Liming si Chency. Ang prinsesa ng pamilya Qin. Mawenwen, masyado ka na bang nagpapanggap? Akala mo totoo na? 5 taon na ang nakalipas, ikaw ang nanusul sa akin. At pinanganak mo ang anak natin. Pinapanggap mo na anak ni Yikian ang anak natin. Pinatawag mo ang anak natin na tatay si Kinhaw. Para sa kaligayahan mo, para sa magandang kinabukasan ng bata. Napagtiisan ko ang lahat. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Ano ba ang problema mo? Ikaw ang problema ko. Para sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Pero sa paningin mo, mas mababa pa ako sa aso. Ayaw mo man lang akong tingnan. Pinapatawag mo pa ako, at pinlano mong patayin ako. Kung hindi ako nakatakas, hindi ko malalaman. Ang mahal kong babae ay napakasama pala. Hindi ko ginawa yan. Baka nagkakamali ka. Anong mali? Mawenwen. Nakita ko na ang tunay mong pagkatao. Isa kang napakamakasarili at mapagkunwari. Wala kang mahal, sarili mo lang. Kahit ang anak natin, ginamit mo para umangat. Tinuruan mo siyang magsinungaling at gumawa ng masama. Dadalhin ko siya ngayon, alis na. Nababaliw ka ba? Ano ba ang gusto mo? Bigay mo sa akin. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang dalhin mo ang anak ko. Hindi dapat malaman ni Kinhaw ang tunay mong pagkatao. Mawenwen. Huli na, alam ko na ang katotohanan. Kinhaw, hindi ganyan. Si Liming ang may kasalanan. Siya ang nagsisinungaling. Boskin, totoo ang sinasabi ko. Hindi mo talaga anak si Chency. Anak ko si Chency ni Mawenwen. Ang nangyari kay Miss Yetong noon. Ako ang nag-usa sa kanya nang walang basehan. Ang ENA test, pinalitan ko. Si Mawenwen ang nag-utos sa akin. Hindi, Kinhaw. Hindi totoo. Lokohin mo ako. Pinalitan mo ang anak mo. Ng anak ko at ni Yikian. Kaya pala lagi akong nagkakamali. Nangako ako kay Yikian na alagaan ko ang anak namin. Pero ngayon, ibang anak ang minamahal ko. Mawenwen, gusto kitang patayin. Kinhaw, bitawan mo. Kinhaw, itong Chency. Kailangan nating hanapin ang tunay na Chency, inay. Tulungan ninyo ako, inay. Mawenwen, pinalitan mo. Ang anak ng ibang lalaki sa aming angkan ng Qin. Sa mga nakaraang taon, ginago mo lang ang pamilya namin. Gusto mo bang mamatay? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Chenxi? Boskin, nandito lang pala sa tabi mo ang anak mo. Chency. Ito ang tunay na dugo ng angkan ng Qin.
Boss Kin, ito si Chenzi, ang anak mo at ni Yikian. Anak niyo ni Yikian. Dati, may hawak siyang litrato ni Yikian. Sabi niya, ito ang nanay niya. Inawag ka pa niyang tatay. Pero hindi ka naniniwala sa kanya. Isang pirasong cake lang ni Mawenwen. Itinuring mo na siyang magnanakaw. Muntik na siyang mapatay ni Mawenwen. Ikaw ang tatay niya. Ikaw mismo ang nagpalayas sa kanya. Pasensya na, Tito Quinn. Noon, ako ang nahulog. Hindi ako tinulak ni Kenzie. Si nanay ang nag-utos sa akin. Sabi niya, kung hindi ko gagawin to, palalayasin ninyo kami. Ikaw pala si Chenxi. Ikaw pala ang anak ko. Nandito ka pala sa tabi ko, hindi ko man lang nakilala. Pasensya na, Chenxi. Nagkamali ang tatay. Pasensya na, anak. Kinhaw, dapat kang mamatay. Tignan mo ang ginawa mo sa anak mo. Nagkasala ka kay Yikian. Nagkasala ka sa anak mo. Chenxi. Umuwi na tayo sa bahay, anak. Aalagaan ka ng mabuti ng tatay. Tutubusin ko ang mga pagkukulang ko, okay? Hindi ka tatay. Ikaw mismo ang nagsabi, hindi ka tatay. Tito lang. Ayaw mo sa akin. Chenxi, hindi ako tito. Tatay ako. Kasalanan ko lahat. Mahal na mahal ka ng tatay. Nagkamali lang ako ng pagkakilala. Chenxi, patawarin mo na ulit ang tatay. Umuwi na tayo, okay? Ayaw na ni Kenzie sa tatay. Pinhaw, huli na ang lahat. May bagong tatay na si Chenzi. Hindi ka na tatay ni Chenzi. Huwag kang umiyak, Chenzi. Kapag umiyak ka, hindi ka na magiging maganda. Gusto na gusto ni Kenzie si Tatay Wulay. Hindi hahayaan ni Tatay Wulay na umiyak si Kenzie. Hindi rin hahayaan na umiyak si nanay. Ang galing mo, Chenzi. Umuwi na tayo. Seth, Kinhaw. Chenxi, alam na ng tatay ang pagkakamali. Umuwi na tayo, anak, okay? Umuwi tayo, magsusorry ako sa'yo. Umuwi tayo. Tatay, pakiusap, sige na. Bigyan mo ka ng pagkakataon ng tatay mo, mahal ka ng tatay mo. Chenxi, 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 Chenxi. Kayo ng nanay mo. Talagang tatalikuran na si Kinhaw. Tinalikuran na. Sabi ko na. Magsisisi talaga siya. O nga pala, tumawag sa'yo si Mawenwen kanina. Gusto raw makipagkita. Gusto mo bang makipagkita? Hinahanap mo ako. Tinalikuran na ako ni Kinhaw. Dinala ni Liming si Chenzi sa ibang bansa. Ngayon, lahat tinalikuran ako. Mag-isa na lang ako. Sariling gawa, sariling sikap. Ikaw ang may gawa nito, nasisiyahan ka na. Mawenwen. Masyado kang ganid. Laging gustong kunin ang pag-aari ng iba. Hindi na ako Chenzi. Pabalik sa pamilya Kin. Iyon ang simula ng pagkuha ko sa lahat ng sa akin. Talagang nga. Hindi ka si Yetong. Ikaw si Yikian. May konting utak ka pa pala. Tama, ako si Yikian. Ano nang pinagtatawa mo? Tia, narinig mo na. Yikian, buhay ka pala talaga. At may mukha ka pang bumalik sa pamilya Kin. Mga tauhan, ilabas nyo ang mamamatay tao na ito. Tigilan nyo. Ikaw talaga si Yikian. Bitawan mo ako. Malinaw na ikaw si Yikian. Bakit ka nagpanggap na si Yetong para lokohin ako? Kinhaw. Patay na si Yikian. Ikaw ang pumatay sa kanya. Doon sa mental hospital na pinadala mo siya. Ngayon, ako si Etong. Ikaw si Yikian. Naintindihan ko na. Magpanggap ka na Yetong. Gusto mo lang ibaling ang pagmamahal mo sa iba, di ba? Gusto mong makasama si Wulay. At kunin mo pa ang anak nating babae. Yikian. Katulad ka ng anak natin. Ayaw niyo na ako, paano ka nagawang gawin ito? Yikian. Bakit ka naging napakalupit, alam mo ba? Miss na talaga kita. Hayaan mo lang akong yakapin ka ng ganito. Yayakapin kita ng ilang sandali lang. Kinhaw.
Patay na ang Yikian na nagmamahal sa iyo. Nagkaroon ako ng pagkakataong mabuhay muli, hindi na kita mahal. Kinhao, hindi na kita mahal. Yikian. Kung hindi mo na ako mahal, pwede mo na lang akong iwan. Saan ka kumukuha ng karapatan? Yikian. Hindi ako pumayag na hindi mo ako mahal. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Kinhao. Anong klaseng engkanto ang pumasok sa'yo? Siya ang pumatay sa kapatid mong babae. Ikaw itong demonyo, papatayin kita. Inay. Tigil na po sa pagpalo sa kanya. Kung kailangan nyo ng sampalin, ako na lang. Kinhao. Hanggang ngayon pinoprotektahan mo pa rin siya. Ranran. At ang buhay ni Ranran. Sasabihin ko sa'yo, habang ako ay nabubuhay, huwag mong isipin na makakapasok ka sa pintuan ng pamilya Kin. Huwag mong isipin nanalo ka na. Dahil sa buhay ni Ranran, hindi ka kailanman makakasama ni Kinhao. Ang lalaking hindi ko makuha. Hindi mo rin makukuha. Hindi ko pinatay si Ranran, hindi ako ang killer. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa. Tungtong, nahanap ko na si Kinran, hindi pa siya patay. Ranran. Hindi patay si Ranran, ngayong hapon lang. Nakatanggap ako ng hindi kilalang tawag galing sa ibang bansa. Sabi nito, nitong mga nakaraang taon si Ranran. Nanatili itong walang malay, 3 araw lang ang nakalipas. Ranran. Ranran, gumising ka. Ikaw itong mamamatay tao. Lumayo ka sa aking anak. Napakaganda. Hindi patay si Ranran. Itutuwid niya ang iyong pagkakamali. Kailangan kitang ipasok sa bilangguan. Ranran. Ranran, nanay mo ito. Nanay. Ranran, nandito ang kuya mo. Ranran, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Walang sinumang makakapinsala sa iyo. Ed, Ranran, Ranran. ako ang may kasalanan. Kung sumama lang sana ako sa iyo para kunin ang wedding gown mo. Hindi sana ito nangyari. Ranran, ano ang nangyari sa iyo? Siya ang nagkaputok ng apoy para patayin ka. Nanay. Hindi pumatay si Ed. Mawenwen, huwag kang aalis. Siya ang pumatay. Ranran, baka nagkakamali ka. Hindi kita pinatay. Kuya, mukhang pera lang naman ang hanap mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Hindi ko rin nakita ang mukha mo. Sinusumpa ko, hindi ako magreklamo. May patakaran ang aming mundo. Hindi pwedeng 2 bises kumita sa isang bagay. Pasensya na, hindi ko gusto ang buhay mo. May gusto sa mga bahagi ng katawan mo. Sino? Sino ba talaga? Ang magiging ate mo. Hoy! Mag-iwan ka ng huling mensahe para sa kuya at ate mo. Kuya, tulungan mo ako. Dali, tulungan mo ako. Yikian, bakit mo ako sinaktan? Bakit? Pero napapaligiran ako ng apoy, sobrang takot ako. Sa isip ko, wala akong maisip kundi maniwala sa kasinungalingan na mamamatay tao. Ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos, kumuha siya ng video. Sech, tapos na ang intro. Handa na para sa pangunahing bahagi. Kuya, pakiusap, patawarin mo ako. Bini-bini. Sa totoo lang. Walang saysay ang pagmamakaawa mo. Tiyak na hindi ka mabubuhay ngayon. Ero. Huwag kang magalit ng sobra. Kailangan mong mamatay. Mabuhay ang kuya mo. Alis na. Ano ang ibig mong sabihin? Alis na. Tapos na akong kumuha ng video. AMM. Ipapadala ko siya kay Yarma para sa operasyon. Bakit hindi mo pa gawin agad? Kailan natin matatapos ang huling bayad? MS Ma. Mawenwen. Ara na. Siya pala. Siya ang kumuha ng mamamatay tao. Siya rin ang kumuha ng iligal na doktor. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang tunay na salarin.
Ma-Wenwen, ikaw pala. Ma-Wenwen, ikaw pala ang pumatay sa anak ko. Sa loob ng maraming taon, mali ang pagkakilala ko kay Kian. Ikaw naman ang itinuring kong tagapagligtas. Napakasama mo, inang. Hindi ako yon. Mga tao. Dalhin sa presinto. Kinhaw, hindi ako yon, Kinhaw. Ginawa ko lang lahat yon dahil mahal na mahal kita. Kinhaw, Ran. Kaya ang puso na to ay sayo. Kaya ikaw. nang magising ako, nalaman kong natakot ang iligal na doktor na mabuhay ang isang tao. Kaya ang puso na tugma sa'yo, inilipat sa akin. Kaya lahat ng ito, walang kinalaman si At. Ye Kian. Kian. Paumanhin, sa loob ng maraming taon, mali ang pagkakilala ko sa'yo. Itinuring kitang salarin. Nagsinungaling ako sa'yo. Paumanhin. Ikian, may sasabihin ako sa'yo. Huwag ka nang magsalita. Simula nang ihatid mo ako sa mental hospital. Tapos na tayo. Kinhaw. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Na ikaw ang naghatid sa kanya sa mental hospital noon. Tatay. Dahan-dahan. Hanapin natin si nanay. Seth. Ang ganda-ganda mo, Nay. Ngayon, ikaw ang pinakamagandang nobya ko. Kinhaw. Ang mga pangarap mo noon. Ngayon, hindi na sayo. Chenxi, magpicture tayo. Chense. Paumanhin, anak. Sumama ka sa akin at kay mama para umuwi kay papa, okay? Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay ng tatlo, magkakasama tayo palagi. Magkasama tayo habang buhay, okay? Pero sabi mo dati, ayaw mo kay Kenzie. Umalis na tayo, Chenxi. Seth. Ikian, ako ang may kasalanan noon. Pwede ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala si Chensi. Umuwi ka na sa amin, pakiusap. Kinhaw. Ulitin ko, patay na si Ikian. Ibinigay niya sa'yo ang puso niya. Ngayon, ako si Yetong at hindi kita mahal. Chenxi, umalis na tayo. Seth. Ikian. Sabi mo hindi mo ako mahal. Hindi ako naniniwala. Ihuhugot ko na ngayon ang puso kong ito para ipakita sa'yo. Kinhaw. Kahit mamatay ka sa harap ko ngayon, wala akong pakialam. Ikian. Nakakatawa ka talaga. Dalhin natin si Chen Tzi para magpa-picture. Huwag mo nang gambalain ang asawa at anak ko sa hinaharap. Ikakasal na kami. Talagang hindi na niya ako mahal. Nawala ko na siya ng tuluyan. Mahal. Nag-start na ba ang shooting? Alis na tayo. Mahal mo pa rin siya. Ikaw pa rin ang Yikian ni Kinhaw. Ama ba? Puntahan mo siya. Wooly. Gusto ko lang na maging masaya ka. Ay naku, may problema. Nawawala si Chensi. Pagkakatakas ni Mawenwen. Dinala niya si Chensi. Mama. Doon. Chenxi. Mama. Chenxi. Dumating ka rin. Mawenwen. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Inosente si Chenxi. Palayain mo si Chenxi. Dahil sa'yo lahat to. Dati, akin si Kinhaw. Akin din ang posisyon bilang MRS Kin. Dahil sa'yo, nawala lahat yon. Ngayon, ipararanas ko sa'yo. Kung paano mawalan ng lahat. Kinhaw. Papa. Kinhaw. Kuya. Kinhaw, bakit ikaw? Ayoko kang saktan. Kinhaw. Mahal kita. Tunay na mahal kita, Kinhaw. Bakit si Kian ang mahal mo, hindi ako? Kinhaw, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Dalhin niyo siya. Bitawan niyo ako. Mabuti ka lang, Kinhaw. Tumawag ng ambulansya. Papa, huwag kang mamatay.
Chenxi. Huwag kang umiyak. Papa, napaiyak ko na naman si Chenxi. Ipagtatanggol kita. Pero, ngayon, hindi ka na maiuwi ni Papa. Sa mahabang panahon, wala ni isang araw, na nagampanan ko ang tungkulin bilang ama. Pero, tandaan mo, Chenxi, sobrang mahal na mahal ka ni Papa. Kinhaw, huwag kang magsalita. Mabuti ka lang. Yikian. Nakalimutan mo na ba? Anong nakalimutan ko? Ikaw lang ang babaeng tunay kong minahal. Yikian. Mahal kita. Si Kinhaw ay Kinhaw din ni Yikian. Si Yikian ay kay Kinhaw din. Kinhaw, kuya. Papa. Gumising ka, Kinhaw. Gumising ka na. Boss Kin, mula na mawala si MS Ranran, labis na nagdudusa si MSC. Araw-araw siyang nananaginip. Malaki ang problema sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Boss Kin, ipapasok ba natin siya sa mental hospital? Ikaw, umalis ka. Yikian. Kuya Kinhaw. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Yan. Hindi sadya. Alam kong hindi sinasadya ni Yikian. Kuya Kinhaw. Kagabi, nanaginip ulit ako kay Ranran. Kung sumama lang sana ako kay Ranran noon. Wala sanang nangyari. Kasalanan ko lahat. Huwag kang magsisi, Yikian. Hindi kasalanan mo ang pagkamatay ni Ranran. Kasalanan ko lahat. Sinasabi nila na sinasadya ko, pero hindi. Huwag kang matakot, Yikian. Kahit lahat ng tao sa mundo ang sisihin ka, ituring kang sala rin. Maniniwala pa rin ako sa'yo, Yikian ko. Hindi mo naman papatayin si Ranran. Kuya Kinhaw. Hindi ko mapigilan sarili ko, dalhin mo na ako sa mental hospital. Baka masaktan pa kita. Yikian. Pakasalan mo ako, magpakasal na tayo. Hindi, baliw lang ako. Yikian, alagaan kita ng mabuti. Maniwala ka sa akin, magiging maayos din ang lahat. Pero hindi mo naman ako mahal. Hindi ba? Sinabi sa'yo, Ano? mahal kita. Dati, ngayon at sa hinaharap mahal kita. Si Yikian ay Yikian ni Kinhaw. Si Kinhaw ay kay Yikian. Kinhaw. Mahal kita. Magpakailanman. Kian, sasabihin ko sa'yo. Ang nangyari noong nagkaroon ka ng sakit sa pag-iisip. Noon, si Kinhaw ang laging nandyan. Araw-araw na nag-aalaga sa'yo. At pinakasalan ka pa niya. Sa kasal, nakuha ko ang CCTV footage. At fingerprint evidence. Lahat ng ebidensya ay nagsasabing ikaw ang salarin, kaya tumawag ako ng pulis. Nandyan na ang pulis sa labas. Dapat sana ay dinakip ka ng pulisya. Si Kinhaw. Nagpakita si Kinhaw ng ebidensya na may sakit ka sa pag-isip. Ipinadala ka niya sa mental hospital. Sinagip ka niya. Matapos kanyang ipadala. Si Kinhaw. Sa 5 taon mong nasa mental hospital. Araw-araw siyang nasa bingit ng kamatayan.
nang mawala ka sa kanya. Muntik na rin siyang mamatay. Nanay, sa tingin mo ba magugustuhan ito ni tatay? Sa tingin ko magugustuhan niya, ilagay mo na sa loob. Psych. Nanay, gising na si tatay. Tatay, Ah, Chenxi. Ako ba ang tinatawag mo? siyempre naman, 5 linggo kang nakatulog, hindi mo na ako kilala? Ako ang anak mong si Kenzie. Hindi ito panaginip, buhay pa ako. Kuya Kinhao, Yikian. alam kong magigising ka. Yikian. Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Hindi na. Pero pwede tayong magsimula muli. Tatay, ngayon dapat mo nang ipagbantay si Kenzie. Ipagbantay mo rin si nanay. At kayo naman ni Chenxi, dapat mahalin ninyo si tatay. Uwi na tayo.